I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi mga Beshwa, it's me again. Shout out sa inyo, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. August 18, 2026. Maulan. Kaya mag-ingat kayo. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Naku po, si dating sekretary Bunuan ng DPWH pumiyok, kumanta mga kababayan. Sino ba ang maraming nakuhang tawag dito? Budget, pag every year, no? Diyan po sa GAA, no? Kaya mga kababayan, alam po natin si Bunuan, nasasangkot ito sa plunder, at for sure, itong mga sinasabi niya, pawang katotohanan lamang, sapagkat ito dating DPWH secretary, no? At nako po, Senado ba ang mas maraming nakuha ng mga pundo sa GAA? Bakit tinuturo ang House? Naks naman. So, para kumpleto detalyado, mga kababayan, basahin po natin. Okay. Sabi po dito, guys, sabi ng Tonight, ayan ang source natin, Bunuan pumiyok sa Sandigang Bayan, 24 billion DPWH fund, sinimot ng Senado. Agay, ibig sabihin, lahat sila mayroon silang pondo or insertion ba ang tawag dyan? Correct me if I'm wrong. Para kumpleto detalyado, basahin po natin, guys. Nako, sobrang maulan dito. Sabi po dito ng Abante Tonight Tabloids ba to? Sabi dito mga kababayan ng Abante Tonight, yan ang source natin, 24 billion leadership fund, sinimot ng Senado, Manuel Bunuan. Agay. Nahuli tayo, guys, no? Pero magandang i-updates ito kasi dumaan sa wall ko. Ay nako, talaga naman, Para kumpleto detalyado, basahin po natin. Alam ko, guys, ito si Secretary Bunuan, dating secretary, malaki marami pong nalalaman ito tungkol dito sa mga pondo na ito sa DPWH. Halos sinimot umano ng mga senador sa bilyong Senate Leadership Fund ng Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH, sa ilalim ng liderato ni dating Senate President Francis Escudero. Di kayo naloka. Ano kayang gagawin ng ombudsman dito, mga kababayan? So, ibig sabihin, mga senador dyan, lahat nakakuha. Correct me if I'm wrong, guys. Yun ang sinabi. Sinabi niya kasi dito, sinimot po ng Senado. So, ibig parang ang dating sa akin, lahat sila, no? May kanya-kanyang mga pundo. Goes. Sala kayo. So, hindi niya naman kasi sinabi dito na ito si, may pundo. Kumbaga, pag sinabi mo kasing Senado, sinimot ng Senado, parang in general na yun, Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kayo, guys, ano po ang kapalagayan nyo? Pumiyok si dating Secretary Bunuan. Nako po, no? Maraming nalalaman ito, guys, siyempre siya ang head, no? Dating DPWH, secretary po siya. Alam po rin natin, guys, naging secretary ng dating Pangulong Aquino ito, Nakasaad ito sa affidavit na isinumiti ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigang Bayan na napasakamay naman ng bilyonaryo. Agay! So, ibig sabihin, mga kababayan, may patunay siya na talagang ito napunta sa Senado, o ikang mas sinimot ng Senado ang pundo. Oh my gosh. Kaya nga, magiging maingat tayo, guys, sa susunod na eleksyon. Pumili ng tama, hindi ang mga kurakot. Talaga naman, hindi naman siguro, guys, na basta-basta na mag-submit ng kanyang counter affidavit kung walang katotohanan. Siyempre may patunay ito for sure. Nako po, patay tayo dito. Kaya pala sabi ni Ombudsman Remulla,
may mga senador na sangkot. Agay, yung iba kulong na. Sa kanyang affidavit, idinetalye ni Bunuan kung paanong ginamit umano ng mga senador ang Senate Leadership Fund. Ito tuloy. Ito mga kababayan, for fiscal year 2024, I meet with the Senate President Juan Miguel Zubiri and inform him about the Leadership Fund and the guidelines salaysay ni Bunuan. Pag sinabi mong year 2024, wala pa dito si Senator Soto, Erwin Tulfo. Sino pa? Yung mga bago ay si Senator Lacson. No, 'di ba? Kasi 2025 yung yung eleksyon. So ibig sabihin, nako, kayo na pong bahalang mag-isip mga kababayan. Nako. Masisimot yata ang mga senador dyan. Sa sampahan ng ombudsman ng kaso mga kababayan. Hanggang sa pinalitan si Zubiri ni Escudero bilang Senate President noong Mayo 2024. Matapos magbitaw ang bago pa siya mapatalsik ng majority. Wow. Naku po, kaya pala. Kasunod nito ay kinausap naman umano ni Bunuan si Escudero tungkol sa Leadership Fund habang hinahanda ng DPWH ang panukalang budget nito para sa 2025. Goes. So, ibig sabihin, kasali dito si Robin Padilla. Bongo. Nako. Abangan po natin itong mga resulta, itong pagsisiwalat ni dating Secretary Bunuan ng DPWH. Tuloy. Sabi dito mga kababayan, from the records of the DPWH, the availment of the Senate Leadership Funds for fiscal year 2025 is more or less 21 billion ani Bunuan. Goes. And 21 billion ay katumbas ng 88% ng 24 billion annual ceiling ng DPWH. Sa fiscal year 2025 anya, halos naubos ng Senado ang Leadership Fund. What? Nasaan napunta yun? My gosh! Ano nangyari mga bes? Kanya-kanya ng tago, Galing nyo talaga, Ang galing nyo talaga. Nakakakanginig ng laman, Ano sabi? The fiscal year 2025 anya halos naubos ng Senado ang Leadership Fund. What? Tapos kasalanan na naman ni PBBM. Diba? Kahit sabi mo, pinipirmahan niya yan, yung GAA na yan, malay ba niya kung ang mga pundo na yan ay napunta sa tamang project. Kaso lang, napunta yata sa bulsa. Correct me if I'm wrong. Baka napunta sa bulsa. Napalitan naman si Escudero ni Senator Vicente Soto III bilang Senate President noong September 8, 2025. For what I know, all inconvenient senators in 2024 availed of the Leadership Fund. What? For fiscal year 2025, he said. Patay tayo dito, guys. Tuloy natin. May 500 million baseline allocation ang Leadership Fund para sa bawat senador. Ay nako guys, lahat sila. Habang ang Senate President at mga chairperson ng mga pangunahing komite ay makakatanggap ng hanggang 1 billion ayon kay Bunuan. Ang laki nito mga bes. Laki naman nito mga kababayan. Anong sabi? Sabi dito, Leadership Fund para sa bawat senador habang ang Senate President at mga chairperson ng mga punahing komite ay nakatanggap ng hanggang 1 billion ayon kay Bunuan. Dapat guys hindi lang hanggang salita lang. Dapat patunayan ito ni dating Secretary Bunuan. 'Di ba? Medyo mabigat ang aligasyon niya sa mga senador. Bawat isa sa kanila 1 billion, di kayo naloka. Anak ng tipaklong talaga na. Kahit gaano kagaling ang Pangulo ng Pilipinas, kung ang nasa baba ay kurakot, wala. Kawawa ang Pilipino. No?
Nasa pagpapasyaan niya ng Senate President kung kanino ipamahagi ang pondo alinsunod sa 500 million baseline. Agay, paktay tayo nito mga kababayan. Una nang itinanggi ni Zubiri na hinawakan niya ang project list ng mga senador at sinabing idinadaan ito sa Senate Committee on Finance. Sus, Mario Joseph, tanungin nyo nga si Ruben Padilla sa kung may natanggap siya at saan yung proyekto na pinagawa niya or ano ba ang project ang nagawa niya. Alam mo ito si Senator Padilla, walang pala yatang batas ito na ipasa, no? At tanungin nyo din si Bongo, no? At sila lahat kung saan ano ang project na natapos nila. Dapat mayroong sapat na ebidensya na yung pera na tanggap nila ay napunta sa tamang proyekto. Dahil kung wala silang maipasa na ebidensya or sapat na dokumento, ano tawag doon, guys? Di corrupt. Nilinaw naman ni Binuan na hindi lump sum ang 24 billion na ibinigay o hawak ng Senate President, isang internal DPWH mechanism. Anya ito na naglalaan ng pundo sa ilalim ng panukalang budget ng kagawaran para sa priority infrastructure projects ng mga senador bago pa man isumiti sa Kongreso. Agay, sino ang totoong corrupt? Mga kababayan, kayo na po magkomento dyan. Sabi ni Bonoan, nilikha ng DPWH ang leadership funds matapos ang ginawang mga pagbabago ng Kongreso sa panukalang budget ng kagawaran noong 2023 kung saan binawasan ang mga major program habang nagsingit naman ng mga bagong infrastructure project. Nagsingit-singit ng mga infrastructure projects. Kaso lang pinagawa walang pinagawa nagsisingit-singit sila ng budget. Kaya parang alam na this. Nako mga beswa. Ano na ito? Grabe pala, no? Antindi. Kung totoo itong mga salaysay ni dating Secretary Bunuan, mga kababayan, kawawa tayo. Ibig sabihin matagal na palang ginagawa ito. Not only the Marcos administration. 'Di ba? Kumbaga hindi lang sa under ng Marcos administration in the past. Ginagamit nila itong mga DPWH project. Na kunwari mayroong proyekto, yun pala wala. Ay! Ang yayaman nyo. Samantalang ang dami naghihirap. So nakakalungkot ito mga kababayan. Hindi naman yata pwedeng hindi bibigyan itong Senado na ito dahil ayon naman sa batas, di ba? Na kailangan bibigyan sila ng pundo. Kaso lang ang nangyari. Ay nako, kung ako si Ombudsman Remulla, dapat bawat senador na ito usisain. Dapat usisain ng bawat isa kung mayroon silang proyekto. Ipakita nilang sapat na dokumento yung mga pundo na natanggap nila. My gosh, kayo talaga It was formulated as an internal HOC or Hawk Working Fund for the purpose of deterring the senators from meddling with the president's budget ayon sa dating DPWH chief. Pero hindi rin umobra niya ang kanilang estratehiya. It did not work, sabi ni Bunuan. There were, in fact, more cuts made in the proposed budget of the DPWH fiscal year 2024 and 2025. Kasi nga guys Naku po. Ibinunyag ni Bunuan ang leadership fund sa pagdinig ng Sandigang Bayan sa kasong inihain laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kaugnay ng umano'y 92.2 million ghost flood control project sa Panday, Bulacan. Agay. So katulad nga sinabi ko guys, matagal na pala nangyayari ito. Hindi lang sa Marcos administration nangyayari, dekada na pala. For sure, yun ang pananaw ko at nakikita ko, Pero dahil mayroon tayong pangulo na talagang nalalaman ang kabalustugan ng pagnanakaw, ayan, binunyag. Tuloy. Sabi guys ng mga nagko-comment, 25 billion versus 24 billion.
mas inuna pa ang 225 million dahil sa kalaban sa politika. Hindi. Kahit 125 million, malaki na yan. Halos half billion din ang nawala. Kaya nga na-impeach, kaya nasa paglilitis si Sara sa impeachment trial eh. Next, bagong script na naman. Pero pagka-alyado safe, hindi. Walang ano dyan. Yun lang. Nandoon ang malaking partihan. Pero sa minority lang. Agay. They are pressuring the Senate now for some reason. Oh my gosh. Ewan ko sa inyo. But anyway guys. Kayo mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay ano? Yan ang source natin oh. Research nyo. Halos sinimot umano ng mga senador ang 21 billion Senate Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways, which sits DPWH sa ilalim ng liderato ni dating Senate President Francis Cordero. Ito talaga si Quezon. Palagay ko nangunguna yan ha. Naku mga bes, ano bang nangyayari? Pero kudos din naman kay Pangulong Marcos Jr. at nalaman niya. No, kaya naging maingat ang Pangulo no sa pag-usisa dito sa mga budget na ito. At actually, ang dami po niyang nabito no. Billion din. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang masasabi nyo dito? Kaya nung bahalang umusga, mga kababayan. Wala tayong magagawa eh. Ito nangyayari na eh. Ang tanging siguro magagawa natin sa next election, itong mga mukhang pera, huwag na natin iboto, no? So, yun mga beswa. Pero sa totoo lang lumalaban si Pangulong Marcos Jr. dito sa mga corrupt na ito. Kaya tingnan natin ano ang magagawa ni Ombudsman Remulla kasi sabi niya nga ay may mga senador pa. Naku po, abangan po natin yan guys and that's it today for my latest video updates. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.